headed by Honorable Vice Mayor Erlinda Fabia Raquel, Honorable Esther Marin Catorce, Honorable Charmin Sala, Honorable Bernardo Hinay, Honorable Ina Humilla Pama, Honorable Mark Lapidis, Honorable Grace Soberi Albios, Honorable Handel D. Cadilino Cubelo, Honorable Francis Ross de Deles, Honorable John Rodriguez, Honorable Annabel Pingoy, ABC President Marvin Gumbao, IPMR Representative Honorable Victor Abing, SK Federation President Charles Trinidad, Secretary to the Sangguniang Marites Tugunon, and to the rest of the staff of the Sangguniang Panglungsod, our STEM guests, to the members also of the Sangguniang Panglungsod who are present. I have seen Honorable Cecil Giel. Our STEM guests from the regional and provincial offices and men in uniform. Our city department heads, our barangay and purok and city officials, our friends in the media, my dear family, kaglabi na sa pinalangga kong katauhan sa siyudad, ladies and gentlemen. Today, we stand at the crossroads of progress and opportunity. Ang ating pangarap para sa ating munting lungsod na may matayog na pangarap ay unti-unti na nating natutupad. As your city mayor, it is my honor to walk you through the accomplishments, opportunities, and significant progress that move us closer to the realization of our bigger dreams and greater ambitions for our beloved city. I first reported this matter in my previous SOCAS, and now, in the final year of my second term, it is both my duty and honor to report the progress we have achieved. Pagpasok pa lang sa lungsod, agad na sasalubong sa mga bisita ang high-tech na welcome art na budget na 9.9 million. Mula rito, kapansin-pansin ang pagbabago. Malinis, maliwanag, at maaliwalas na kalsada na napalibutan ng mga puno at halaman patungo sa city proper. Malaking pagbabago ang nakita sa ating mga kalsada noong 2024, kung saan 22 proyekto na nagkakahalaga ng 77.2 million ang natapos na. At 8 traffic lights, 5 ang natapos na rin, habang patuloy naman ang construction ng traffic light sa Odi Street. At may 2 pang pararating na traffic light ngayong taon. Isa sa may pagmamalaki natin ay ang 7.8 milyong pagpapaganda ng Rizal Park, na ngayon ay may aviary dome na, walking lanes, drainage systems, at park lights. Maraming nagpo-walking doon kahit na gabi. Marami pang dapat ayusin sa problema natin sa baha. Naglaan na tayo ng 62 million
para sa line canals, box culverts, slope protection, at mga tulay upang maayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang epekto ng matinding baha tuwing tag-ulan. Malaking tulong din ang 4 na major channels na sinimulan ni former Deputy Speaker Ferdinand Hernandez para palakasin ang ating flood control projects na nakabatay sa Comprehensive National Drainage Master Plan. Para matapos ito, kinakailangan natin mangalap ng pundong 1 bilyong peso. If this happens, flooding in the city of Coronadal will be a thing of the past. May kabuuang 95 million naman tayo para sa pagpapalawak, pagpapataas, at pagpapatibay ng ating mga tulay. Kabilang dito ang 4 na tulay sa Zone 3, 3 tulay sa Zone 1, at 1 sa San Isidro. Sa pagkakaalam ko, these bridges were constructed during the time of Mayor Kalaliman pa. Kasabay nito, sinisimulan din natin ang isa pang tollway bridge sa Purok Yellowbell, Barangay Santa Cruz. Dagdag pa sa ating flood control projects, ang 29 million na mula sa CDRRM na nakatutok naman sa mga flood risk disasters areas. Bukod dito, may 26 billion tayo para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mga line canals kasama ang 5 roads and pavement projects na nagkakahalaga ng 0.3 milyong peso. Maglipot kayo sa buong lungsod. Walang tigil ang patuloy ng pagpasasaayos ng ating mga drainage at kanal dito sa urban center. Patuloy nating inaabot ang mga proyektong infrastruktura sa malalayong sulok ng barangay sa tulong ng Barangay Development Program na kapag pakabit tayo ng 375 street solar lights. Wala pa dito yung mga solar lights na napakabit natin as a saving from the BPC funding at yung award natin sa SGLG na 3 million at yung pangalawa another 2 million na ilalagay natin sa Barangay Santa Cruz. Bukod dito, 45 community projects ang naitayo na tulad ng multipurpose buildings, motorcycle pathways, mga solar dryers, na ang iba ay may mga budiga ng kasama at mini dams dyan sa Barangay Sarabia. Isa sa pinakamahalagang proyekto natin, in partnership with Coronadal City Water District, ang libreng mitrong patubig na ayon sa LOA Administrator nang bumisita sa lungsod. Ito ay nag-iisang programa nila sa buong Pilipinas, dito lang sa Coronadal. Sa ngayon, may 1,313 potable water system na tayo at patuloy po itong nadagdagan upang mas maraming pamilya ang makinabang. Tuloy-tuloy din ang electrification program. Sa kasalukuyan, mayroon ng kuryente ang 117 beneficiaryo na mga maralita. Layunin ng mga proyektong ito
ang maabot ang mga mahihirap na kabahayan. Our vision is to build a clean, green, and beautiful city. At sa loob lamang na maikling panahon, ramdam natin ang linis at ganda ng ating lungsod. Naglaan tayo ng 5 million para sa green corridor, urban greening at roadside development. Sa proyektong ito, naglagay tayo ng plant boxes, waiting sheds, waste bins, bike racks, at ang pinakabagong dagdag na plastic picket fences na gawa sa recycled plastic waste. Lahat ng yan ay produktong gawa mula sa ating plastic recycling facility. 5 milyon din ang pondo natin para sa Blue Creek Rehabilitation Phase 1 to 3. Nitong Wibis lamang ay na-turn over na ang glasscape wall art at ang sculpture art ng bagong dahon na matatagpuan sa round ball. Nakita ninyo yung mga local artists natin kung paano yung mga botilya na crush bottles at sa mga plastic ang ginawang work of arts. Ito ay parehong gawa ng mga nakolektang glass bottles at mga plastic weight sa ating lungsod. Ang ating glass bottle recycling facility naman ay may mga produkto na tulad rin ng bricks at hollow blocks na pwedeng gamitin sa maliliit na konstruksyon. At may mga sandbag din tayong magagawa dito na pwedeng gamitin para sa flood control. Dahil sa mga inisyatibong ito, kinilala ang ating lungsod bilang Best Materials Recovery Facility at Best Road Beautification sa 2024 Provincial Clean and Green Program. Sa sektor ng agrikultura, tumaas ang ating budget unti-unti mula 4 million na ngayon ay naging 68.3 million peso na. Sa pagtutulungan ng pamahalaan at magsasaka, may surplus na tayo ng bigas mula sa ating local na produksyon. Sa tulong ng DA Region 12 at CDRRMC, naibigay ang 3.5 million calamity assistance and 17.5 million marketing assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng mga bagsak presyo. Naglabas tayo ng 14.4 million in relief efforts para sa mahigit na 24,000 na mga magsasakang apektado ng El Nino. Sa kabuuan, naglaan ang DA Region 12 ng 100 milyong halaga ng dekalidad na binhi at pataba bilang suporta sa ating mga rice and corn farmers. Nabigyan natin ang 200 inland fish farmers ng 100,000 na hito at 50,000 tilapia fingerlings. Kasabay nito, namahagi rin tayo ng 5,000
969 assorted fruit trees sa ating fruit tree growers. Para sa ating livestock farmers, na mahagi naman tayo na mahigit 5,000 free-range native chickens upang patatagin ang poultry farming sa lungsod. Hindi rin natin nakalimutan ang suporta sa Agriculture Modernization Program na mahagi tayo ng 2 units ng agri-machinery na halagang 5 milyong peso at libreng tractor servicing para sa paghahanda ng lupa in our desire to lower the cost of production. Para sa ating mga alagang hayop, inulunsad natin ang microchip identification system. Ang kauna-unahang programa na tanging sa ating lungsod pa lamang ipinatutupad ng libre. Zero case din tayo pagdating sa rabies. Salamat sa Rabies Eradication Program. At sa patuloy natin napibigay ng libreng pagbabakuna, pagsisikapan natin na mapanatili ang zero cases ng rabies sa ating lungsod. Ang ating Animal Care Center, ang Dog Pound Facility, na isa sa pinakamalaki sa Soc Sargent, ay 80% na complete na. Ito ay magiging pangunahing pasilidad natin para sa pangangalaga, pagbabakuna at animal rescue operations. Itong dog pound house na ito, malaki ito. Pwedeng ilagay yung bahay ko sa loob nito. Pagdating naman sa kalusugan, I am happy to report major developments in the city's local health infrastructure. Ang ating bagong city health building, naabutin raw ng 20 years bago makumplito, ay napagawa natin sa loob lamang ng 4 na taon. Salamat sa tulong ng DOH at DPWH through the help muli ni former Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Tapos na rin ang ating Radiology Center na may bagong state-of-the-art X-ray at ultrasound machines. Dagdag rin dito ang pagpapatayo ng 10 million software health center sa barangay GPS, which has to be funded by the DOH and to be implemented by the DPWH. Laging handa at abot kamay ang ating emergency ambulance services, 24 oras para sa lahat. Libre ang patient transfer services na ito mula Coronadal hanggang mahatid ang pasyente sa higher care facility hanggang Davao City and vice versa na libre. Tayo lang ang natatanging LGU sa Region 12 na may ganitong programa na may 20 oras na Health Emergency Operation Center. Salamat sa pagtutulungan ng City Health Office, CDRRA Office, at iba pang community partners. Sa usapin ng nutrition, bumaba ng mahigit 34% ang kaso ng malnutrition sa ating lungsod. Dahil dito, naging nutrition
honor awardee tayo for 2 consecutive years. At nakamit natin ang Award of Merit sa Regional MELPI Pro Evaluation noong nakaraang taon. Ligtas ang komunidad na laging handa. In terms of disaster preparedness, 69.1 million ang inilaan para sa disaster risk reduction and quick response initiative. Nariyan ang Corona 911 na rumiresponde sa 2,907 emergency calls. Mapa-aksidente man, sunog, medical emergency, or natural disaster. Mas napabilis ang aksyon natin sa tulong ng TUDA, Quick Response Team. Itong TUDA, sa transport sector ito, may mga radio handset sila. Kasama dito ang Radiocom at Sidicom. Bukod dito, mahigit sa 20 na pamilya na nakatira sa vulnerable areas ang nabigyan ng bagong bahay sa City Resettlement Phase 1 sa Barangay New Pangasinan and another one sa resettlement natin area sa Barrio 5. Dahil sa ating mga disaster risk management efforts, tayo ay kinilala bilang National Gawad Kalasag Awardee for 2 consecutive years. Isang patunay ng ating matibay na paghahanda ay agarang aksyon sa panahon ng sakuna. Patuloy nating napanatili ang kapayapaan, which is a key to progress and development, at seguridad ng ating lungsod. Bumaba ng 14.3% ang crime rate at may 7.9% na pagbaba sa traffic incident. Patunay ng mas epektibong pagpapatupad ng batas at seguridad. These were through the efforts, yung outgoing natin, bigyan natin ng karangalan, outgoing Chief of Police, Lieutenant Colonel Hober Antonio, kasama ang PDEA, BGMP, DPP at DILG. May bagong Chief of Police tayo, si Chief of Police, Lieutenant Colonel Peter Pinalgan. Yan sa audience. Regarding the economy, our achievement in these areas may be the most significant indicator of our progress as a city. Together, we have taken a great leap mula sa pagiging third-class na lungsod. Ngayon ay first-class component city tayo. Ito, officially declared ng Secretary of Finance, Recto. Sa taong 2024, tumaas ang ating local revenue hanggang 429.8 million. Despite 2 years of pandemic, tumaas rin ang ating national tax allocation mula 6% to 18.73%. Ang ibig sabihin, times 3 ito. What is the implication? Lumaki yung local income, lumaki pa yung NTE natin or national tax allocation na kung tawagin ay IRA. This reflects the city's economic growth and financial strength. Kaya nakikita ninyo, ang lungsod natin ay bagong-bago na. May mga problema gaya sa tropiko, hindi ba? This is a sign of progress and development that we have to pay. Business confidence remain high, evidenced by 4.36 increase in issued business permits. Our vision for our local economic enterprises has strengthened
with significant investment in our transport and public infrastructure. Malapit nang magamit ang mulengke matapos ang 300 million investment para sa construction ng SM1, SM2 perimeter buildings. Yung main building na existing na sa sentro, may elevator. At yung SM1 may elevator din, ganoon din ang SM2. May mga elevator ito. Malapit na rin simulan ang multi-level parking area. Dumana ito sa CDC. Kasama ang mga pasilidad nito na tulong maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng merkado publiko. Kitang-kita natin yan, lalong-lalo na pag 5 to 6 o'clock. Buhay na rin ang ating bagsakan center sa Chinatown na pinupuntahan ng marami na mga mamimili at negosyante hindi lang dito sa Coronadal, kundi sa ibang bayan. Tungkol naman sa ating Muslim cemetery, hindi natin nalilimutan yan. Nabuksan natin ang kalsada niyan at planong simentuhin na iyan. Nakahanda na simentuhin ang kalsada patungo sa Muslim cemetery. Pinalakas din natin ang mga patakaran sa pampublikong merkado sa pamamagitan ng isang landmark na ordinansa ng pinasa ng ating productive na sangguniang panglungsod, ang Local Economic Enterprise Code, upang maiwasan ang sub-rentals at pagbibenta ng mga pwesto sa merkado para sa patas at maayos na paghahanap buhay ng ating mga vendors. Medyo madugo ito, maraming problema dyan. Accumulated problems because of selling and subleasing of rights to other people, which is prohibited, by the way, by our guidelines. Ang mga maliliit na transport operator, lalo na ang ating mga tricycle drivers, ay hindi mapag-iiwanan. Hindi ako papayag sa pagbabago ng ating lungsod, mapag-iwanan ang mga maliliit. Alam naman natin, ang mabilis na pagbabago, if you cannot handle it properly, can create disruption and destabilization. Kaya dahan-dahan natin itong i-implement ang national mandate. Kaya naman, binigyan natin ng tig 1,050,000,000 pesos ang MK Transco at Consumption Transport Cooperative. Tulong natin ito sa TUDA members upang makasabay sa bagong urban transport system. Layunin natin ang 4 na ruta o 5 ruta ay dapat makuha ng Tricycle Drivers Operators Cooperative. Maraming kapitalista ang gustong pumasok, pero hindi ko papayag hanggang maaari na ito'y mapasa kamay nila. Because I know this will create destabilization and disruption in that sector. Magbibigay din tayo ng 140,000 subsidiya sa kada modernong 4-wheel unit na kukunin o bibilihin ng ating mga nagawang kooperatiba. Hiwalay pa ito sa suporta ng national government because this is a national mandate. This is not my decision itong modernization na ito. Patuloy tayong makikipag-ugnayan sa ating mga transport group para sa maayos na transisyon na ayon sa batas at patakaran ng pambansang pamahalaan. Ang tricycle route plan
at transport plan ay napasa na ng sangguniang panglungsod. Pero napapansin ninyo, yung color coding until now ay hindi natin ini-implement. Pati na rin yung pagpigil sa mga tricycle na magbiyahe sa National Highway. Hanggat hindi ma-put in place yung transport system na kung saan makakakuha ng ruta ang mga tricycle drivers at operators, hindi tayo papayag na i-implement ito. Kasi madugo ito, alam ko. And I don't want to hurt people, ordinary people like tricycle drivers who need all the help and support by the government. The city's rapid growth has attracted top real estate developers. Nandiyan na ang Camellia Homes sa Robredo at Carpenter Hill. Ang Philinvest Motora Homes na malapit dyan sa BIR Regional Office. Ang Alson Group at Santa Lucia Realty, Land Realty Holding. Habang may 50-hectare property na dito ang SM Prime Land Holdings. Wala pa dito yung mga local developers natin na involved din sa development ng mga pabahay sa ating lungsod. And for the first time, through the provincial government at ng DSOD, 5 gusali na 5-story condominium complex ang itatayo sa Barangay Santa Cruz. 1 hektaryang lupa ito. This development marks a new era of urban living that meets the demand of a growing and bustling city. Nailipat na sa Coronadal mula Jensan ang main office ng Toyota Motors Incorporated sa isang 4.5 hectare property na planong mapatayuan ng commercial establishment. Sa Barangay Sarabia naman, nakabili ang Mitsubishi ng 1 hektarya na lupa. Bukas na rin ang Welcome Depot at patuloy ang pagtatayo ng 3-story building ng Abigail Aggregate Supply. Sa loob ng 2 taon, inaasahan din natin ang pagbubukas ng SM at Robinson sa lungsod. 2 beses na yung mga executives nila nakipagkita sa akin sa aking opisina sa City Hall. Hintayin na lang natin. Lahat ng ito ay patunay ng matibay at tiwala ng mga negosyo sa Coronadal. Isang lungsod na patuloy na kinikilala bilang Regional Hub of Progress. Kaya sa pagpasok ng retail companies, bibigyan natin ng prioridad ang mga Coronadalinyong walang trabaho at naghahanap ng trabaho. Yun lang naman yung pakiusap ko sa kanila nung pumasok sila. Siling ko, tutulungan kayo namin ma-expedite yan, ang pabdali yan. Pero, unahin ninyo ang taga-Coronadal na patrabahuhin. Kasabay ng lumalagong ekonomiya, ang malakas na yamang tao o human resource o human capital at nagsisimula ito sa ating dedikadong kawaning lungsod. Remember, we made a reorganization dahil yung struktura natin sa lungsod, ipang munisipyo lang. Medyo madugo ito, pero ginawa natin
at kinakailangan. I think we spent more than 260 million just for the reorganization. Ngayong 2024, kinilala ang Coronadal City sa Prime HRM Level 2 dahil sa pagpapahusay ng PRACE guidelines at organizational structure and staffing pattern. Sa ilalim ng programang ito natatangi ito, ay may pabaon program kung saan nagbibigay tayo ng 10,000 pesos kada taong pagsiservisyo ng nagre-retiro at 20,000 budget para sa retirement ceremonies bilang pagkilala sa ating mga retirees. 20,000 ito, patas, utility worker ka man o department head ka man, 20,000 ang ibibigay sa iyo pag nag-retire ka. Kasabay ng paglago ng ekonomiya ay ang pagpalawak ng ating social services. Nakapagbigay tayo ng kabuuang 1 milyong peso sa birthday cash gift at incentive sa mga senior citizens bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa ating lipunan. Natulungan natin ang mga PWDs sa pamamagitan ng National Budget for Poverty Alleviation. Bukod dito, 58 PWD patient ang sumailalim sa libreng operasyon mula sa Tibo Cure Children's Hospital at 70 PWD students ang kasalukuyang nag-aaral ng vocational courses sa tulong ng DSWD at ng lungsod. Nakapagbigay tayo ng tulong pinansyal sa mga solo parents habang 2,229 Coronadaliños ang natulungan sa Sustainable Livelihood Program. Sa ilalim naman ng Bulig sa Kubos, 1,257 na pamilya ang nabigyan ng Powers Boreal at Rice Boreal Assistance. Patuloy din ang ating medical assistance kung saan mahigit 2,500 na individual ang natulungan, habang 1,152 beneficiaries ang nakatanggap ng tulong pinansyal para sa iba't ibang pangangailangan. Noong una, yung ating medical mission ay isa lamang bawat buwan. Ngayon, 4 na bisis sa isang buwan ang ating medical mission. Education is a key driver of progress and building a strong foundation for young learners. This year, we allocated 1.8 million to support 4,000 students in early child care and development and provided supplementary feeding for 3,400 daycare students. In recognition of our daycare workers' dedication, we set aside 250,000 for loyalty incentives, including 20,000 for each retiring worker as a token of gratitude for their service. We continue to invest in our youth's future. Mas marami ng nasusuportahang kurso ang ISCO Kabugwason Paglaam Scholarship Program. Sa panahon ng aming panunungkulan, ay inaminda natin ito. Ang unang ginawa natin, binago natin ang pamaraan kung paano pinipili ang scholar. Kung nung una, ang miyembro ng komitiba ay ang mayor, isang iski kagawad at mga department heads. Sa ngayon, binigay natin ito sa various sectors gaya ng business, farmer, labor, at iba pang mga sektor. Because
I want this program to be a tool or an instrument for empowerment and not a tool for patronage politics. At itong programang ito, lalong pinalakas pa. Kung noon, 16,000 lang ang natatanggap ng ISCO Scholar. Sa ISCO Scholar, kabugwason ay itinaas ito to 55,000 if you are enrolled in private colleges and universities. And in private university, 37,000 ito. Kasi may kasama itong cash allowance at book allowance. Yan yung pagbabago. Ganon dapat ang scholar ng bayan. Hindi na nag-iisip ng babaunin araw-araw at hindi na magpoproblema sa mga libro. Noong nakaraang taon, 156 student ang nabigyan natin ng scholarships. At upang mabigyang halaga ang sipag at galing sa pag-aaral, may cash reward na binibigay ang lungsod. 15,000 sa cum laude, 30,000 sa magna cum laude, 50,000 sa summa cum laude bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap. Bilang suporta sa ating walang katapusang pagtulong sa ating mga guro, namahagi tayo ng 38 printers, 110 wall fans, at 65 television sa bawat eskwelahan, elementary at high school, kasama ang senior high school. Namigay rin tayo ng school supplies. This is a continuing program sa elementarya, sa high school, at senior high school level. We are positioning Coronadal as the region's premier MICE destination, welcoming 302,844 tourists in 2024. Pag sinabing MICE, meetings, incentive, convention, and exhibition center. With the influx of visitors in our city, we are embracing our role as a creative hub. Sa tulong ng Yusuprac Agreement, palagi nandito yung sangguniang panglungsod pag ganito na, ang National Museum, magkakaroon tayo ng branch ng National Museum dito mismo sa ating lungsod. Itatayo na ang National Textile and Fabric Museum dito. Branch yan. An essential step in preserving and promoting our rich cultural heritage. Dahil sa mga pagsisikap na ito, naging national finalist tayo sa Innovation for Creative Entrepreneurship, Philippine Creative Cities Project, isang national initiative ng NEDA, DTI, at Thames International. Sa larangan ng sport, nitong Marso, naging host tayo ng SRAMIT, kung saan umangat tayo sa ikatlong pwesto sa overall ranking. May mga malalaking probinsya tayong tinalo. May nabigay tayong 2,500 allowances sa bawat atleta at 1,000 naman sa mga trainers at coaches ng ating lungsod. And we were able to give it on time. At para sa bronze, silver at gold medalist, itinaas natin ang insentibo. Dati, 3,000, 2,000, 1,000. Ginawa natin 3,000, 4,000, 5,000 bilang pagkilala sa kanilang husay. Hindi lang sariling delegasyon natin ang may suporta. Lahat ng lumahok na trainers, coaches,
at atleta sa SRA ay nabigyan ng 1,000 cash gifts. 200,000 financial assistance ang ibinigay rin natin sa mga coaches at atleta na sumasabak sa regional at national tournaments. Bakit ginawa natin ito? Pati yung other delegations were given a certain amount. Because in the end, we are forming a one team, Region 12 na team. Isang team lang tayo while we are competing with other divisions in Region 12. Hard work speaks for itself, and excellence is often rewarded. In 2024, nasungkit ng lungsod ang mahigit kumulang na 34 awards. Hindi ko na mabilang ito sa dami. Kilala tayo sa buong rehiyon sa iba't ibang larangan ng serbisyo publiko. Tulad ng local revenue collection, disaster resilience, cooperative development, population management, and civil registration. Nakamit natin ang Seal of Good Local Governance mula sa DILG, back to back sa loob ng 2 taon, sunod-sunod. At hindi lang yan, kumakailan lamang ay nakuha natin ang Seal of Good Financial Housekeeping. Bukod dito, ay may 5 barangay tayo na kinilala bilang 2024 National Passers ng Seal of Good Local Governance for Barangays. Kabilang dyan, ang Konsepsyon, Barangay Kakong, Sarabia, Barangay San Jose, at Sonto. Sana sa dating na panahon, sana all na, because that will be an indication that we are progressing in governance. Our city's commitment to progress and excellence has not gone unnoticed. And these recognitions inspire us to continue serving the people of Coronadal with integrity and passion. As we look to the future, we remain steadfast in building a progressive, resilient, forward-thinking, proactive Coronadal City. Major projects are underway. It's designed to boost our city's infrastructure, economy, and sustainability. Una, sa tulong ng ating butihing gobernador, Rinaldo Tamayo Jr., kasama na si Vice Governor Dudu Pingoy, nandun. At ang sangguniang panglungsod. Kasi kanina si Cecil Jill. Maitatayo na ang ating City of Coronadal Manuel C. Callejo Memorial Hospital sa Barangay Rotonda. When this idea was first brought to me, inayawan ko ito kasi alam ko na may pag-aaral dito na hindi basta-basta. It's expensive to maintain this. Pero when the governor assured me, and including Congressman Hernandez assured me that they will support me just in case, tinanggap ko ang hamon. Because hindi rin natin maipapalapit ang serbisyo sa rural barangays, kundi inaasahan natin na magkakaroon ng economic growth hindi lang sa urban center, kundi sa rural barangay. At inaasahan kong may magpapatayo doon ng mga pharmacy, mga restaurant, at mga subdivision natin lalong magmamahal.
at marami pang ibang economic consequence because of this program. Pangalawa, magkakaroon tayo ng AA slaughterhouse na may cold storage facility upgrade sa Purok, Salcan, Barangay Paraiso. Ang lupa dito, kung hindi ko kakamali, more than 3 hectares. Matagal nang nabili ito. Naghihintay na lang ng pundok. Dagdag ito sa single A slaughterhouse natin sa Maydimo Farm na in-upgrade din natin. Ito magiging halal na ito. Dito natin kakatayin yung mga hayop na halal for our Muslim brothers. Pangatlo, ito palagi ako pinupuri ba? Tatapusin natin ang Coronadal Convention Center sa likod ng New City Hall. Gusto ko lang malaman ng taga-Coronadal, ni isang kusing, yung nakatindig na building, ni isang kusing walang galing sa City of Coronadal. That is a result of our initiative in the city that includes the Sangguniang Panglungsod. At ni Deputy Speaker Pangilinan Hernandez na pumunta sa mga senador, nakalakap ng 105 million. Kaya nga kung minsan, nagtataka ako bakit maraming galit-galit kung di natapos yan. Pang-apat, nasimula na rin natin ang Prime Regional Government Center, nasimula na natin, which will serve as a venue for government and local activities. Tatapusin natin ito. Panglima, ang lumang Gusales Regional Park will be renovated into Coronadal Cold Tourism Hub. Alam niyo, wala pa ako sa politika. Nandiyan na yung building na yan. Eyesore ng Rizal Park yan. We want to enhance Rizal Park beautification and we want to promote culture and tourism. At may 10 million na tayo. Kailangan natin 20 million dito. Courtesy of Senator Reza Hontiveros. Kamakailan lamang, bumisita sa akin ang kanyang Secretary for Mindanao Affairs and Political Chief na si Ramon Navarez Jr. Sabi niya, magbibigay kami ng 10 million coming from the LGSF. Pang-anim, in our pursuit of environmental sustainability, we will be acquiring advanced enviro-asser and pyrolysis machines, converting waste into ash and plastic into fuel. A septage treatment facility is also underway para masiguro na ang malinis ang tubig sa ating lungsod. Sa Sangguniang Panglungsod pa yung ordinance, sa proposed ordinance. Pang-pito, isa sa ayos natin, yung mga kalsadang binuksan natin, dyan sa Bulol-Laga, at dyan sa Almutag. Sa Bulol-Laga, kailangan ayusin natin yan dahil that is suitable for possible relocation of our tribal people at dyan ay may first class na clay na na-discover dyan. Ito sa Barangay Sarabia. At sa Datal Bialong sa Kakob, binuksan natin bago lang ang daan sa Datal Bialong. Mga 300 hectares ang makikinabang dyan. Binuksan natin yan kasi yung mga farmers ayaw na magtanim. Halos hinihingi na lang, halos napupunta na lang sa pag-transport ng kanilang produkto. We will establish an all-weather roads in those opened roads
Pangwalo, yung resettlement o relocation site sa Procblaan, Magsaysay. After 30 years of waiting, nabayaran na natin ang lupa na tinitirahan ng tribal people. Nalagyan natin ng ilaw, nalagyan natin ng footbridge, at may daan. At sa pakikipag-usap ko kay Honorable Abing, isosorbe na yan together with Engineer Johnson para mahati-hati na yan, para ma-develop ang lugar na yan. We are making significant stride in digital transformation with the support of the Sangguniang Panglungsod, Sangguniang Panglungsod pa rin. We institutionalize the ICT Council of Coronadal and an ICT Task Force and Technical Working Group to ensure the implementation of digital services across the city. Alam ba ninyo na may mga call centers na tayo sa lungsod? Meron tayo doon sa Morales, 3-story building. Yung may-ari ng NetSpot ay personal akong sinulatan at kinausap. Nakausapin ang manager ng Socoteco na padagdagan yung daloy ng kuryente sa area na yan. Dahil may 100 sila na i-hire pa ng mga trabahante sa call center na yan. Our Barangay Purok and City Empowerment Program is a dynamic, evolving program of this administration. Kung ito may anom na core areas. Ngayon, dinagdagan ito ng bagong core area, legislation and record management as an additional core area. This core area ensures that governance at grassroots level is well documented and transparent. Alam ba ninyo ang DPSIP? Ito ay entry natin sa Gawad Iducambyon na kung saan nanalo tayo, we become a national awardee because of this program. At hindi lang yan. We put at the limelight the small barangay o Barangay Calaucan nga naging national awardee din. But all the programs I have mentioned will not be possible without the help of the Sangguniang Panglungsod, headed by Vice Mayor Erlinda Pabi Arakel. Palakpakan natin ang Sangguniang Lungsod natin. Hindi ko maisa-isa yung mga landmark legislation na pinasa ninyo. Kasi hahaba ito, lalo itong aking talumpati dito. Kaya pasensyahan na ninyo kung parang kinumpres ko na lang lahat. Pinapasalamatan ko rin ang lahat ng mga department heads, all employees working in the city government, including the job orders, national agencies of the government, and especially to all the people of Coronadal na nagbigay sa akin ng pagkakataon para patunayan na walang imposible kung ang lahat ng tao ay nagtutulungan at ang lahat ng leader ay nagkakaisa. Sa loob lang ng 6 na taon, hindi pa nga tapos, sa July 1 pa matatapos Napakabilis ng pagbabagong nagawa natin sa Coronadal. Patunay na araw-araw tayong nagtatrabaho, hindi lamang sa panahon ng politika. Naging tapat tayo sa ating mandato na i-develop ang ating lungsod. Gabay ang 10-point development agenda na inilatag ko sa inyo nang magsimula ako. At ang ebidensya ay nasa lahat ng inyong nakikita ngayon sa ating paligid. May mga mata naman tayo, may mga paa naman tayo,
at may mga taingan natin. May mga taingan naman tayo. Kaya, alam nyo yan. When people are empowered, they no longer just watch. They are inspired to participate and get involved and become part of the change. Masasabi kong bulag-bulagan na lang ang hindi nakakakita sa malinaw na mapagbabagong nangyayari sa ating lungsod. Kaya, sa susunod na kabanata ng aking paglilingkod, isa lang ang panawagan ko. It is possible that we have differences, pero that should not prevent us from getting our act together and being united. Magkaisa tayo! Orobot kita gihapon sa bagong koronadal para sa tuloy-tuloy na pagbabago sa ating mahal na lungsod. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga. The Honorable Suberi Albios is recognized. Thank you, Madam Chair. We've heard the State of the City address of the City Mayor, Honorable Iliorduyo Ehena. And as member of the Committee on Rules, I move to restore the rules. Is there any second to that motion? The Honorable Humilia Pamay is recognized. I second to the motion, Madam Presiding Officer. Is there any objection? There being none, the motion to restore the rules is carried. Rolls restored. Madam Presiding Officer, The Honorable Lapidas is recognized. in the absence of any further business to be brought before this august body, and with due consideration for the orderly conduct of our proceedings, I move that we now adjourn this session. I so move, Madam Chair. Is there any second? The Honorable Gubao is recognized. I move to second to the motion, Madam Chair. Are there any objection to that motion? Motion to adjourn? Since there is none, I hereby declare this session adjourned.